When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Hi everyone and welcome back with another vlog. It's been a while dahil hindi na ako nag-upload ng ating YouTube vlog. Pero for today's vlog is a little bit different kasi magkakaroon tayo ng living room makeover. Pero hindi pa totally kumpleto yung gamit namin. So today, install na namin yung blinds, pati yung wall decor, pati yung nabili namin na artificial plant dito. And nag-unbox na din naman kami or unwrap na mga gamit namin dito sa living area. And nasa TikTok yun. So, ilalabas na lang namin yung mga gamit na nabili namin. So, kung gusto nyo panoorin yung mga unboxing, nasa TikTok yun. Pero ngayon, iaayos na natin. Ito ang living room namin. Maliit lang siya. So, yun. Una muna namin install yung blinds dahil baka hindi din naman namin matapos ng isahan dahil yung TV rack assemble din naman yun. So, let's start sa pag-assemble ng blinds. Dito pala sa part na to, ito yung working area namin. Kaya, talagang magulo siyang tignan dahil dito kami nag-work. So, ngayon naalisin namin na tong table na mahaba na to. Liligpit na din namin yung mga gamit. Tatabi na namin siya and ilalagay dun sa room talaga, doon sa working area na room. So, alisin muna natin yung mga gamit bago natin install yung blinds. 갑자기 말문이 턱하고 막힐 것만 같아. 갑작스런 말에 부담될까. 꼭 참았던 말이야. 이제는 내 맘을 보여줄 때인 것 같아. 널 바래다 주고 언제나 혼자서 걷는 길에 왜 괜히 쓸쓸해지는 건지. 이건 사랑인 것 같아. 바라는 건 없어. 주고 싶어서 이제는 그게 더 속 시원할 것 같아. 널 바래다 주고 언제나 혼자서 걷는 길에 왜 괜히 쓸쓸해지는 건지. 이건 사랑인 것 같아. 혼자서 걷는 길은 왜 괜히 쓸쓸해지는 건지. 이건 사랑 맞아. So, ito na yung kinalabasan niya, guys. Hirapan lang kami una dun sa pag-isip kung paano siya ibaba tsaka itaas. Pero same lang pala dun sa blinds namin dun sa taas. So, ginigilid din siya. Pero, ang pinagkaiba dito is mas mabigat to kesa dun sa blinds namin sa taas. Dahil ano siya eh, iba yung material niya. Yung parang dun sa kwarto is plastic, no? Ito, ano siya? Wood? Ano?
fox. Oh, para siyang wood na hindi totally wood. And mas malaki kasi and mas malapad yung ano neto, yung pinaka ano yun, yung guhit-guhit niyang ganito kesa doon sa taas, diba? Manipis kasi yun. So yun, yung ganitong kulay kasi tinerno namin dito sa may pintuan kasi yung kulay neto is parang orangey na brown. Ganon yung kulay niya. And yun, tapos na siya ma-install. So, dito namin ilalagay ngayon yung upuan and yung mini lamesa namin. So, magiging parang dining area namin. Yun dito. Yan. Yan. So, yung pinakaiba din doon sa blind sa taas is yung adjacent niya if open mo siya or i-close. Yung dun sa taas kasi is meron siya parang pinaka-pole dito. Then, iniikot mo lang yun. Ito, up and down din yung adjacent niya sa gilid. Then, ito, same lang din. So, i-slide mo, hatakin mo siya, slide mo siya sa pa-left. Then, dun mo siya matataas. Ayan. Then, kung gusto mo nang i-lock, ano mo siya pa-right. Then, malalak na siya. Then, kung gusto mo din ibaba ulit, same lang. Yan! So, kahit pa paano may privacy na yung bahay namin kasi open na open dito dahil wala nga bintana. And yun, buti na sakto yung kulay na gusto namin. So, next, lilinisin natin yan dahil malikabok. 잔잔하기만 하던 엄나의 마음에 괄찬한 퐁당 또 퐁당 아니 퐁당 큰 돌을 던진 너 기다리고 기다리던 그 사람이 내 앞에 내 맘 어느새 일렁이는 상상 병에라도 걸렸나봐요. So yun guys, nalagay na namin yung blinds, pati yung table and chairs na magiging mini dining area namin. And yung next naman namin gagawin is yung frame. Kasi separate namin binili yung frame pati yung wall decor. So need pa i-assemble yung pinaka-frame niya. Then dito namin ilalagay sa may hagdan namin para magkaroon ng accent. Dahil dun din namin ilalagay yung artificial plant namin. So, assemble naman natin yung frame. So, hindi po ito yung pinaka-frame niya, guys. Kasi ito yung frame niya. Itong kulay black. Bale, dito lang ilalagay yung mismong poster, yung printed canvas. Then, ano siya, thumbtacks. Itatamtaks dito. Bale, ito lang talaga yung pinakalalagyanan ng mismong poster, di ba? So, ito yung poster na napili namin, guys. Printed poster lang talaga siya. Yan. Then, itatamtaks lang dito sa frame. Nagawa na yung frame. Yan. Yung size pala nito is 70 by 100. So, itatampak siya dito bago ilagay doon sa mismong frame. Yan. Then, dito siya sa part na to isasabit dito sa wall na dito para meron siyang accent. So, itamtaks na natin siya. So, nalagay na namin yung mga thumbtacks, guys. Ayan. Dito sa gilid. Pati dito, ayan. Sa lahat ng gilid niya. And, ayan. Ito na yung kinalabasan niya. Diba? Ang cute. Pero sa personal, medyo halata yung pagka-print niya talaga. So, hindi talaga siya mukhang painting. Pero sa video, ang ganda na niya, oh. So, kung gusto niya ng ganitong printed lang kasi mahal syempre kapag painting talaga. So, ilalagay ko na lang yung link, lahat ng mga ito sa description box. So, yan. Lalagyan na namin siya naman ng frame. Starry night, starry night,
ito na guys. Tapos na siyang malagay doon sa frame. Nahirapan na si Habi talaga na ilagay. Medyo mahirap siyang i-install. Mahirap nga lang siyang ilagay dito sa frame kasi nagkakaspray siya dito sa gilid. Pero okay na din naman. So ayan. Yan siya guys. Ganda. Color black yung pinili namin dito para match siya dito sa hagdanan. Kasi yung frame din namin dito sa gilid, black din. So yun. Dito niyan siya ipupwesto. Yan. Dito niyan siya ipupwesto. So, ilagay muna siguro natin yung halaman para ma-check kung saan ipupwesto. Kunin natin ang halaman. So, yan guys. So, napili namin is ito artificial plant, olive tree. And alam ko, ano na to, gasgas na sa mga TikTok or sa mga reels na video na nakikita mo dinidesign sa bahay. And isa na kami doon sa nabudol doon. So, pumili kami ng artificial plant na lang kasi pricey guys yung totoong plant. Yung gusto nga namin dito is, yun nga, nabanggit ko na sa TikTok. Rubber tree sana, kaso tumingin, nagtanong nun kami sa Tagaytay, no, pumunta kami. And 3,500 siya. Tapos hindi pa kami nun sure if mabubuhay siya dito kasi katulad nga nung binili namin sa Baguio, yun yung nandito nun. Dati sa sulok ng ano na to, ng part na to. Kaso namatay siya. And yun, pricey yung halaman. So nag-go na kami sa artificial plant kasi mahirap magpatubo ng halaman indoor kasi hindi mo alam kung okay ba siya sa klima, okay ba siya na hindi masyadong na hahanginan, ganyan. Lalo na dito kapag umaga kasi direct yung sunlight, diba? So yun, lalagyan pa namin siya ng vase dito. White na vase siguro para hindi kasi maganda yung pinaka-vase niya. And yun, ito itataas namin siya. Itong frame. So isabit na muna natin siya. 짠내 그대란 사랑 작은 유리병에 너를 넣고 나를 놓아주면 안 되나요? 사랑할래요. 나 그대 없으면 나 한시도 못 가서 금방 숨이 멎을 것 같아요. So, ito na guys, yung update sa ating living room makeover. Grabe. Umabot na din kami ng anong oras natapos. Pero nagtagal talaga dito sa frame dahil medyo matagal ipantay. Mahirap din ipasok yung mismong frame. Kaya medyo nagtagal. And yun, super happy na kami sa progress ng living area. As in, lumuwag. May video naman siguro ako ng before. So, yun. Let's see yung before and after dito sa place na to. And ang luwag, di ba yung kababa mo ng kwarto, makikita mo ganito kaaliwalas. Dati kasi kababa namin ng kwarto, work agad yung bubungan sa amin. So, yun, nakaka-affect din yun sa mental health. And yun, next time naman yung ibubuuin natin is etong sa may ano na, sa may living area na talaga mismo. Kasi eto sa gilid pa lang eh, ng living area. Tapos eto yung pinaka-mini dining area namin. So, dito sa living area, hopefully bukas dumating na yung TV rack namin na in-order online. Then, i-assemble na namin yon kasama ng TV. Ilalagay na namin dun yung TV. Pati yung carpet. So, next week kasi baka dun na dumating yung sofa. Last na din naman ilalagay yung sofa. And yun. Yun muna for today. Let's see kung darating na yung TV rack bukas para assemble na din natin. So yun guys, dumating na din yung TV rack kinabukasan pero si Habi na lang yung nag-build or nag-assemble kasi nagmamadali kami that time dahil aalis kami by 3 PM. By the way guys, binili namin siya sa Orange App sa official store ng Mandaue Foam. And ang ganda niya guys kasi mayroon siyang mga cabinets. And etong isa, extra cabinet siya na sliding. So madami ka talagang gamit na mailalagay dito. And yung nagustuhan ko talaga is ang unique ng design niya. Yun nga lang parang ang dark niya sa personal kasi ito sa picture sa online.
Then last June 19, dumating na din finally yung sofa namin. Dahil yun na lang talaga yung natitirang kailangan ilagay dito sa living room makeover. Kaso kapasok pa lang netong ottoman, na-realize ko na agad talaga na malaki and hindi kakasya itong sofa na to. Nagpalagay kami ng ottoman kasi gusto namin if ever na gusto mong humiga dito sa sala, pwede siya. Kaso ayan nga, iniisip ko na talaga kung paano magkakasya itong sofa na to. Pero yung ending, nakapag-decide kami na ilagay na lang yung ottoman sa kwarto dahil hindi talaga siya kakasya dito sa baba. Hi everyone! And welcome to our living room! Finally, natapos na siya. So, eto na yung sofa. Finally, dumating na siya. Pero sadly, yung ottoman niya is hindi nagkasya dito kasi masyado nang masikip and hindi na mabuksan yung drawer din sa TV. And sinukat din naman pala namin, hindi na talaga siya kasya. So, nilagay na lang namin siya sa kwarto. Pero eto, malaki na din naman yung sofa. So, pinakustomize namin ito sofa na to sa Facebook. So, ilalagay ko na lang yung Facebook page nila if ever na gusto nyo ito pa-customize na sofa. And itong mga pillows na to is dati pa naming throw pillow to do sa isa naming sofa na maliit. And ito, dinagdag lang namin to. Binili namin sa Mr. DIY para pang accent. So, yun. Actually, ako dito? Kasya. Ayun, makakahiga na ako. Kasi doon sa isa namin sofa, hindi ko makakahiga doon. So, linagay na din namin itong carpet. Pero, dahil nga mura lang yung carpet na to, hindi siya yung nakadikit sa tiles, yung hindi gagalaw. So, gumagalaw-galaw siya. Pero, hopefully, mapalitan natin siya kapag nagkaroon ng budget. And ito, nalagay na din namin itong TV. Pati itong TV rack. Kaya dito, makakanood na ng TV and nagkaroon na din ng space na sala talaga. So kapag may bisita kami, meron na din silang mauupuan dahil usually umuupo na lang sila sa lapag or dito sa mga stairs. So mga siguro, mga 3 to 4 person kasya naman dito sa sofa. Then makakahiga ka na din dito sa sofa na to. So punta naman tayo sa isa sa pinaka-favorite part ko dito sa makeover ng aming living room is itong painting pati itong artificial tree. As you can see, wala pa siyang vase dahil tumingin kami nung isang araw sa Mr. DIY, handyman, kasi yun lang yung medyo malapit dito na pwedeng pagbilhan ng vase kasi wala kaming nakita guys. So, kaya ganyan pa siya. Pero okay din naman. Hindi naman din masakit sa mata. So, ito yung frame dito sa may high ceiling namin na part. Painting na to, ang ganda kasi parang binabalance niya lahat ng kulay dito sa living room. Dahil as you can see, yung blinds namin is medyo orangey brown, medyo light siya. Tapos yung TV rack namin is dark brown siya. So parang nababalance ng painting na to and nako-complement lahat ng color kahit different shades of brown siya. Kasi dito sa painting meron light, meron dark na brown, and yun. Then dito naman sa part na to, nagkaroon kami ng mini dining area. Dahil yung dining area namin is dun lang sa may bar counter, so dun lang kami kumakain. And ngayon, linagay na namin itong lamesa dito para magkaroon kami ng dining area and dagdag na din na upuan kapag may bisita. So, yung iba sa sofa or dito dahil hanggang dalawa lang talaga yung kasya na chairs dito and maliit na table. So, dati pa naman tong mga chairs and table namin. Dinagdag lang is itong sofa. Then, yung daan nga lang medyo sumikip kasi dito. Dahil yung sofa namin dati, super liit lang nun, as in 2-seaters lang yung sofa na yun. And kapag humiga ka, babaloktot ka dun, hindi ka talaga makakahigang komportable. So, dito, lumiit yung daanan. Dahil yung sofa na to, yung suka niya is 70 by 32 inches na siya. Kaya, malaki-laki yung sofa, kaya yung daanan medyo sumikip siya. Pero, hindi naman din siya yung super sikip na hindi ka na makakadaan. Makakadaan ka pa rin naman. One way. One way na daanan lang. Then dito, naglagay na din kami ng blinds. Ito yung pinakauna namin linagay. Yan.
At least kasi nagkakaroon ng privacy dahil open na itong part na to and kitang-kita yung buong bahay kung wala yung blinds. And nakadagdag din siya ng accent dito sa bahay, dito sa part na to. Then dito sa may TV na part, ito yung 40 inches na TV na binili namin. Then meron din siyang drawers. Nakalagay na yung toys ng namin for a baby. And meron din siyang sliding na drawer dito. So, pwede ka pang maglagay ng ibang gamit dito para hindi makalat, diba? Pero wala pa naman kami naiisip na ilagay dito. Then, meron nga din siya space dito pa. Kaso di na uso yung mga DVD player. Parang pang space dito yung DVD player, ganun, yung mga pahabalan na manipis. And yun, hindi na din namin siya sinabit dito sa wall dahil okay na din naman siya dito sa TV rack. And yan, that's it for our living room makeover. Nagustuhan din naman namin yung naging final outcome niya. As in, nagmukha na siyang bahay dahil dati dito nga yung working area namin, tapos dito magulo pa yung chairs, pati tables, kaya empty na empty pa yung part na to. And ngayon, mukha na talaga siyang living room, mukha na siyang bahay. Then yun, maliit lang kasi yung space namin, kaya nahirapan din kami mag-add ng mga gamit-gamit dito sa bahay kasi dapat tamang-tama yung sukat niya dahil maliit nga lang yung space. And that's it guys for our living room makeover. Sana nagustuhan niyo yung makeover na living room namin. And see you on the next one. Bye! Excited na ako mag-vlog sa na to, sa living room. Bye!